kayong lahat? Okay lang! Okay, so, nandito po, ang pangalan ko po ay si Sir Joseph De Leon. Naalala ko yung ako'y bata pa, parang nandyan din ako. Sa bundok din ako lumaki. Okay, pero ngayon, yung speech ko, may nabasa akong isang kwento. Gusto niyo makinig ng isang kwento? Yes! Kinig ha? So yung kwento ko tungkol sa isang bata na nakatira sa isang bundok, tulad din dito. Noong pinanganak siya, yung batang yon, naghiwalay ang kanyang mga magulang. Yung isang buwan pa lang siya, baby pa siya. Okay, isang buwan pa lang. So hindi niya nakilala ang kanyang nanay, hindi rin nakilala ang kanyang tatay. So nung maliit pa siya, ayon sa libro na nabasa ko, itong story, no? Ang ginagawa niya para makakain, yon, umakyat siya ng niyog. Katulad ng mga prutas dito, yun ang mga kinakain niya. So pareho din sa inyo. Sino ba dito ang kumukuha ng mga prutas para kainin? Yon. So yung batang yon sa ating kwento, ganun din katulad niyo. Ngunit, ang kaibahan sa kanya, wala siyang tsinelas kung punta sa paaralan. Sino bang walang tsinelas dito kung punta sa paaralan? Wala. So sino may magandang buhay? Kayo o yung bata? Kami! Ano? Wala din siyang short pants kung punta sa bahay. Wala siyang suot pambaba. Sino walang suot pambaba dito kung punta sa paaralan? Wala. So sino mas magaling? Kayo o siya? Kami! Kayo. Anong suot niya papuntang eskwelahan? Yung malaking t-shirt na hanggang tuhod. Yun ang ginagamit niya papuntang school. Pag lunchtime, sino may pagkain dito kapag lunchtime? May baon para kumain, alas 12. Sino ang wala? Hindi kumakain. Meron din. So, ganun din ang yung batang yun. Wala din siyang makain. Anong ginagawa niya? Kapag pagkatapos na ng lunchtime, pinupulot niya yung mga cheese curl, di ba, natitira, tinatapon sa plaza. Ang ginagawa niya, pinupulot niya yun. May natitira pang mga konti doon eh. Iniipon niya yun. Yun ang kinakain niya. Dahil wala siyang nanay. Sino bang walang nanay dito? Pareho kayo doon sa bata yun. Sino mayroong nanay? Palakpakan niyo inyong mga nanay. Kasi ayon sa bata, ang hirap ng buhay niya dahil wala siyang nanay. Hindi niya nakilala nanay niya. Wala din siyang tatay. Sino walang tatay? Pareho din tayo doon sa bata niyo. Sino may tatay? Palakpakan niyo yung mga tatay niyo. Sarap ang buhay na may tatay. Ngunit, kahit ganun ang buhay niya, nag-aaral siya. Wala siyang pinelas, wala siyang short pants. Ngunit, first honor siya simula grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5, grade 6. Siya ang number 1 sa klase. Sino ang number 1 dito? Ay, maraming number 1. Palakpakan yung mga number 1. Pagkatapos ng eskwelahan, umuwi siya, hindi siya naglalaro. Ang ginagawa niya, nag-aaral siya habang siya'y nagtatanim ng kamote. Sino nagtatanim ng kamote dito? Tamanting. Sino gumagawa ng walis tinting? Yung dahon ng niyog, ginagawang walis. Sino? Ganon ang buhay ng batang yon. Anong ginagawa niya sa walis tinting? Sino nagbebenta? So yung bata yon, pagkatapos niya gawin yung walis tinting, lumalakad sa pababa, ibebenta niya, walis, walis. Ganon yung storya na nabasa ko. Yung pera, bili niya ng kanin. Hindi bigas yung palay, yung mais. Dadalhin niya ngayon sa bundok para makakain. Anong ulam niya? Bagoong. Sino kumakain ng bagoong dito? Bagoong. Yun. So, nakakatikim siya ng isda kapag birthday niya lang. Sino nakakatikim ng isda dito araw-araw? Palakpakan niyo ang inyong mga magulang. Yung batang sa eskwela natin, ay isda na hirapan siya. Ngunit nag-aral siya. Sa eskwelahan, wala siyang papel pang sulat kasi wala siyang mga magulang. Sino may papel dito? May papel. Yun. Sino ang walang papel para sumulat?
Mamaya magbibigay tayo. So yung istorya natin, yung bata, wala siyang papel. Anong ginagawa niya? May basurahan ba dito? Sino may alam saan ang basurahan dito? Yun. Anong ginagawa niya sa basurahan? Magtapon ng basura. Pero yung bata sa istorya natin, hindi siya nagtatapon ng basura. Nakahanap siya ng basura. Yung papel, nasa likod, wala pa. Hindi, mamalinis pa. Yan ang ginagamit niya pang sulat para makapagtapos ng pag-aaral. Tuwing recess time, nasa gilid siya ng classroom, naghihintay, baka darating yung nanay ko. Naghihintay siya ng ilang taon, ngunit hindi dumating ang kanyang nanay. Ganyan ang storya natin doon sa libro na nabasa ko. No? So, natapos niya yung kanyang elementary, natutulog siya, wala siyang bahay, natutulog siya sa tabi-tabi lang. Nag-high school siya, yung bata pala galing sa Labuan. Alam niyo yung Labuan? Hindi. Labuan sa ibang bahagi ng Zamboanga yon. Doon siya lumaki. Nung high school na siya, pumunta na siya sa Baliwasan. Sino may alam ng Baliwasan dito? O, yun, sa bayan. Doon siya, wala siyang matitiran doon. Doon siya sa may boulevard. Yung may magbastig doon, mangingisda. Doon siya natutulog. Pinupulot niya yung mga isda kasi may mga kargador doon na huhulog yung mga galunggong. Ginagamit niya yung t-shirt na malaki, bigay ng lolo niya. Doon niya nilalagay yung isda. Binebenta niya yon. So, para makabili ng pagkain, hanggang natapos niya yung kanyang high school. Valedictorian din siya nag-graduate. Diba? So, number 1 din siya sa paaralan dahil nag-aaral siya. Pagkatapos noon, naging college siya. Wala siyang pera para mag-aral. Ngunit, dahil matalino, hindi yata matalino, hindi ko sabihin matalino siya. Kasi nag-aaral talaga siya. Naging scholar siya, libre siya sa college, no? Sa kolehiyo. Nag-aral siya ng pagiging guro. So wala siyang binabayaran. Ang gobyerno nagbabayad sa kanya dahil nag-aral siya ng mabuti nung elementary pa siya at saka yung high school. Sino ba gusto maging libre sa kolehiyo? Sino ba gusto magkaroon ng pera? Yun. Hindi makakaroon ng pera pag kolehiyo kapag hindi makaaral sa elementary. Sino gusto mag-aral sa elementary na mabuti para makapera? Yun, lahat. So natapos niya yung kanyang college, naging guro siya. So nagturo siya sa Bitali, yung kwento natin sa Bitali una. Gumagamit siya ng tambot papuntang Limaong. Doon siya una na gumawa ng klase, nababasa, nahuhulog sa bangka. So takot na takot siya kasi hindi siya marunong lumangoy kasi walang katig yung bangka. Doon sa Tamaraan, alam niyo yung Tamaraan? O doon, pupunta doon sa Malanta. Pero mabait doon kaya marunong, maingat ako mag-tausok. Kasi kaibigan ko maraming yung mga tausok. Mas close ko yung mga tausok eh. Yung magsambahayang na naranasan ko yan. Kumain kami ng panggi, yung lukot-lokot, tula itong, mga paborito ko yun. Paborito ng bata natin sa storya. So, yun. So, hanggang naging guro siya, pagkatapos ng isang taon, tinransfer na siya doon sa bayan. Naging high school teacher siya sa Zamboanga City High School. 10 taon siya nagturo sa high school. Hanggang noong 2005, mayroong test, pumili yung gobyerno natin para pumunta sa Japan. Okay, pumunta sa Japan. At doon na siya naging guro sa Japan simula noong 2005. Ngunit hindi niya nakalimutan ang kanyang pinagdaanan. So anong ginawa niya? Gumawa siya ng foundation. Kinokolect niya yung mga damit doon sa Japan at pumupunta siya sa mga bundok dito sa Pilipinas. Palapakan natin siya. Gusto niyo ba maging pareho sa kanya? Yes, Yun. Kapag kayo'y magtagumpay na, kailangang bumalik kayo saan kayo dumaan. Dahil wala sa pera ang kaligayahan. Sinubukan niya yung bata sa istorya natin. Sinubukan niya 1 taon sa Japan. Pag-uwi ng Pilipinas, nasa Boracay, nasa hotel. Pero hindi siya masaya kasi yung makasama niya mga yaman. Hindi pumapansin. Pangalawang taon, pag bakasyon niya sa Pilipinas, pumunta siya sa mga mahihirap. Masaya siya kasi naalala na naintindihan siya yung buhay niya, pareho sila.
At yung 2008, 2009, 6 na taon, umiikot siya sa buong Pilipinas para tumulong yung mga sa typhoon, yung mga nasunugan. Okay? So, kahapon, dumating siya sa Pilipinas galing Japan. Dahil siya ay pupunta sa Malacanang bilang bayaning Pilipino. Mayroon siyang award mula sa ating presidente na bayani ng Pilipinas. Palakpakan natin. Bakit naging bayani siya? Dahil hindi niya nakalimutan ang kanyang bansa, ang pagiging mahirap. Imbes na mag-ipon ng pera, wala siyang pera pang sarili niya. Dahil pumunta sa mahirap, yung masweldo niya, mas masaya siya na magbigay kahit paano. So isa sa mga project niya, itong classroom, yung maliit, oo. So pwede niyong gamitin yan, galing yan sa kanya, palakpakan natin siya. Tapos nagtala din siya ng konting yung panglagay ng mga notebooks niyo, siya din nagbigay, inutusan lang ako. Yun. So ngayong umaga, tawagin na ba natin? Gusto niyo makita siya? Okay, palakpakan natin. Ano ba siya? Doon na sa harap. Si Sir Joseph. Ako po yun. So, yun po ang kwento ko. Katulad nyo, mas maganda ang buhay nyo, may tsinelas kayo. Kaya ayaw ko magtsinelas kasi may mga sugat-sugat ako hanggang ngayon wala. Hindi pa na ano. Pero ngayon, nakakasapatos na anong gusto kong bilhin, nagagawa ko na dahil nag-aral ako. Okay? So sana na-inspire ko kayo na mag-aral ng mabuti. Ako yung resulta. Kapag mag-aral kayo ng mabuti, ganito ang magiging resulta nyo. Kung gusto nyo bumili ng kotse, pwede. Kung gusto nyo bumili ng kahit ano, pwede. Pero huwag yung isentro nyo. Huwag kayong bumili para sa sarili nyo. Dahil kapag tayo ay namatay, hindi natin alam kung kailan tayo namatay. Hindi natin madala yun eh. Pero yung kaligayahan na ibibigay natin sa mga bata, katulad nyo, yun ang magiging simbolo ng ating pagyaman. Ang kayamanan wala sa pera. Nasa puso yan. Okay? So, palakpakan natin. So, sana, na-inspire ko kayo. Sana, kapag ako'y matanda na, ako naman ay yung nangangailangan. Wala na akong Ako'y pera. matanda Sana kapag na. dadaan kayo, mayroon kayong trabaho. Bibigyan nyo ako, ha? Hindi. Tandaan nyo yung Sana ako, Zoom. ha? Okay. So, maraming salamat.